Sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng magiging pagbabago sa pagkuha ng lisensya at karamihan dito ay hindi na magiging kasing dali katulad ng dati. Nakatakda itong ipatupad noong pang April 6, 2020 pero ipinagpaliban muna ito dahil sa COVID-19. Importante na malaman mo kung ano-ano ang mga ito para kapag tuluyan na itong ipatupad at kukuha ka na ng bago mong lisensya sa LTO, alam mo na kung ano mga dapat gawin. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga pagbabago sa pagkuha ng lisensya ngayong 2020, mapa student permit, non-professional, professional, renewal, at pati na rin kung ano ang dapat gawin para maging 10 taon na ang validity ng inyong lisensya. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakapagtala sila ng mahigit 40,000 drivers na nakapag-violate ng mga traffic rules noon lamang 2019. Mas malayo dahil lagpas ito sa kalahati ng naitala noong 2018 na merong 18,000 traffic violators. Ito ay dahil sa kawalan ng tamang edukasyon at disiplina ng mga drivers tungkol sa mga batas trapiko. Kaya dahil dito, inilunsad ng LTO ang DEP o Driving Enhancement Program na naglalayon na mas madagdagan ang kaalaman ng lahat ng driver sa Pilipinas para maging mas maingat kapag nagmamaneho. Mas magiging mahigpit ang LTO sa lahat ng kanilang mga aplikante mula sa pagkuha ng student permit hanggang sa pagre-renew ng kanilang lisensya para masala at maturuan ang mga gustong kumuha kung paano maging isang responsableng driver. Kung dati ay sobrang dali lang makakuha ng lisensya, ngayon ay meron ng mga karagdagang requirements para sa application ng driver's license. Ang mga pangunahing kailangan lang sa pagkuha ng student permit nung dati ay application of driver's license form o ADL form, authentic birth certificate, at medical certificate. Ang bagong requirement ngayon ng LTO ay ang makapagbigay ng Certificate of Driving Course Completion. At para makakuha ka nito, kailangan mong sumailalim sa Theoretical Driving Course Program mula sa mismong LTO at sa iba pang driving schools na accredited nito. Hindi ito madali dahil kailangan mong mag-attend ng 15 oras na seminar na hahatiin sa 3 sessions, kaya aabutin ito ng 5 oras na lecture sa loob ng 3 araw. Ituturo dito ang mga pangunahin at importanteng matutunan ng mga nag-aaral pa lang magmaneho tungkol sa kaligtasan, mga batas trapiko, at marami pang iba. Kung gusto mo ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa pagkuha ng student permit at sa Theoretical Driving Course Program, pwede mong panoorin yung ginawa kong hiwalay na video tungkol dito. Ang validity ng student permit ay 1 taon lang magmula nang makuha mo ito. Pero pagkalipas ng 30 araw o 1 buwan, pwede ka nang makapag-apply para sa non-professional driver's license. Ang mga non-pro na lisensya ay para sa mga drivers na nagmamaneho ng mga private vehicles. At ang pangunahing pinagkaiba sa pagkuha nito dati ay kailangan mo nang dumaan sa 8 oras na practical driving lesson. Kung sa student permit ay lectures at seminar lang, dito ay kailangan mong dumaan sa actual driving lesson. Katulad ng sa theoretical driving course, pwede mo rin itong makuha sa mismong LTO, TESDA Certified Driving Schools, o kaya sa iba pang mga driving schools na accredited ng LTO. At kapag natapos mo na ang 8-hour practical driving course, bibigyan ka na rin ng Certificate of Driving Course Completion na isa na ring requirement para makakuha ng non-professional driver's license. Ang iba pang mga kailangan ay ang ADL o Application for Driver's License Form, Medical Certificate, at ngayon ay kailangan mo rin ipakita ang iyong student permit para maging patunay na pwede ka nang kumuha ng non-pro na lisensya. Ang ADL form para sa lahat ng uri ng pag-apply ng lisensya katulad ng student permit, non-pro, at professional license ay iisa lang, kaya kung gusto mo na sabay ka na lang mag-fill out ng iyong form, pwede mo nitong i-download at i-print. Nakalagay na ang link dito sa video description sa ibaba kung saan pwede mo itong makuha. Pero huwag kalimutan na bukod sa mga requirements, meron pa rin itong written exam. Kung gusto mo ng reviewer na merong sagot para sa written exam, panoorin mo yung ginawa kong video tungkol dito. 40 items ang lalabas sa exam
at kailangan mo makakuha ng 75% na tamang sagot o 30 points. Dagdag pa sa exam, meron na itong practical driving test na aabutin ng mga 10 hanggang 15 minuto. At kapag nakuha mo na ang iyong non-professional driver's license, pwede ka nang magmaneho ng mag-isa. Kung ang validity ng student permit ay 1 taon lang, ang kagandahan sa driver's license ay pwede itong magamit sa loob ng 5 taon. Mas matagal na ito kumpara nung dati na hanggang 3 taon lang. Ang pangunahing pinagkaiba ng professional sa non-pro na lisensya ay pwede kang magmaneho ng mga sasakyan na ginagamit mo bilang pangkabuhayan o trabaho, katulad ng mga nagmamaneho ng jeepney, tricycle, bus, delivery truck, TNVS, delivery riders, at marami pang iba. Ang pangunahing pagbabago naman dito bago ka makakuha ay kailangan na holder ka muna ng non-professional driver's license nang hindi bababa sa 1 taon. Dati kasi, pwede kang direktang kumuha ng professional driver's license mula sa student permit. At katulad ng sa non-pro na lisensya, ang isa pang pagbabago sa pagkuha nito ay kailangan mo ring sumailalim muna sa 8 oras na hands-on driving lesson sa LTO at iba pang accredited driving schools nito at ng TESDA. Certificate of Driving Course Completion ang ibibigay sa iyo kapag natapos mo na ito na isa na rin karagdagang requirement sa pagkuha ng professional driver's license. Ang iba pang kailangan para sa pagkuha nito ay ang ADL form at medical certificate. Pero dahil gagawin mong pangkabuhayan ng iyong pagmamaneho, kailangan rin ng NBI clearance at ng police clearance. Katulad pa rin ng sa non-pro license, meron pa rin itong written exam at practical driving test. Kung sa non-pro ay 40 items lang, dito ay meron ng 60 items at ang passing grade ay 75% pa rin o 45 na tamang sagot. Meron na rin akong ginawang LTO exam reviewer para dito. Pagdating naman sa practical driving test, nakadepende ito sa restriction code o sa uri ng sakyan na gagamitin mo bilang iyong trabaho. At katulad pa rin ng sa non-pro, 5 years din ang validity ng professional driver's license bago ito mag-expire. Alam natin na kapag expired na ang isang bagay, ibig sabihin ay wala na itong visa at ganun rin ang mga lisensya. Kaya para tuloy-tuloy lang ang iyong paggamit ng iyong driver's license, kailangan mo na itong i-renew. Kapag mag-expire na ang iyong sakyan sa loob ng 2 buwan o 60 araw, pwede ka nang mag-apply para sa renewal nito. Iwasan naman na hintayin mo pa itong mag-expire bago i-renew dahil meron kang kailangan bayaran na penalty. Ang isa namang pagbabago sa proseso ng pag-renew ay magkakaroon ito ng Driving Enhancement Program Seminar para naman i-reorient ang mga aplikante tungkol sa mga pagbabago sa mga traffic rules and regulations. Nakadepende naman sa mga license holder kung gaano katagal ang kanilang magiging seminar. Dahil kamakailan lang mula nang naging 5 taon ang validity ng mga lisensya, merong mangilan-ngilan na nasa ilalim pa rin ng 3 taong validity. At kung kasama pa kayo dito, kailangan nyo ng 8 oras sa seminar bago kayo muling makakapag-renew. Para naman sa mga kasama na sa 5 taong validity ng lisensya, pwede mo nang isipin ng LTO bilang si Santa dahil nakadepende sa iyo kung magiging naughty o nice ka sa loob ng 5 taon. At malalaman nyo ito sa pamamagitan ng pagbilang ng iyong mga naging violations. Ang bawat violation ay meron ng kakulang demerit points depende sa kung gaano ito kabigat. Merong 3 uri ng mga violations at dito nakadepende kung paano kayo tatantusan. Ang isang light violation ay katumbas ng 1 demerit point. Ang less grave violation naman ay 3 demerit points at 5 demerit points naman para sa mga grave violations. Para naman sa mga PUV o Public Utility Vehicle drivers o nagmamaneho ng mga for-hire na sasakyan, ang bawat demerit point mo ay madadoble tuwing magkakaroon ng violation dahil inilalagay mo sa panganib ang iyong mga pasahero. Ang kabuuan na demerit points mo sa loob ng 5 taon ay merong karampatang oras sa attended mong driver reorientation course.
Kapag halimbawa na nagkaroon ka ng 5 hanggang 9 na demerit points o kaya ay meron kang 3 magkakaparehong violations, kailangan mo ng 4 na oras sa lecture o seminar. Kapag halimbawa naman na meron kang 10 o higit pang demerit points, required ka para sa 8 oras sa reorientation course at kailangan maipasa ang theoretical exam bago ka makapagre-renew ng lisensya. Maliban dito, sa bawat 10 demerit points ay meron pang karagdagang 4 na oras sa intervention program seminars na kailangang daluhan. Kaya kung meron kang 20 demerit points, maliban sa 8-hour intervention seminar, ay kailangan mo pang pumunta sa 8-hour theoretical driving seminar. Para naman sa PUV drivers, bukod sa reorientation course, kapag nagkaroon ng violation sa prangkisa, ay kailangan na nilang umattend sa hiwalay na seminar na pangunguna ng PUV Drivers Academy. Pero kung talagang naging sobrang pasaway ka at umabot sa 40 demerit points ang kabuuan ng iyong mga violations, ire-revoke o babawiin ng LTO ang iyong lisensya at hindi ka makakakuha nito sa loob ng 2 taon mula nang maayos mo at mabayaran ang mga penalty mo para dito. Kapag natapos mo na ang lahat ng mga seminars na kailangan, ang lahat ng demerit points ay tatanggalin na sa record ng bago mong lisensya, pero ang mga first offense ang nagawa mong violation sa luma, katulad ng texting while driving at iba pa, ay nandun pa rin sa kanilang record. Kaya kapag naulit mo ito sa bago mong lisensya, ay magiging second offense na agad ito. Kahit ang mga student permit holder na gustong kumuha ng non-pro na lisensya, ay sakop na rin ng DEP. Kapag umabot na sa 5 demerit points ang gumagamit ng student permit, ire-revoke na ito at hindi na siya pwedeng mag-apply sa loob ng 1 taon. Kapag halimbawa naman na 3 beses nang na-revoke ang kanyang student permit, hindi na siya papahintulutan na muling maka-apply. Pumunta naman tayo sa magandang balita. Tulad nga ng sinabi ko kanina tungkol sa LTO bilang si Santa Claus, nakadepende na ito sa iyo kung gaano ka kanote o nice pagdating sa pagmamaneho. At speaking of nice, syempre ay merong regalo na matatanggap mula kay Santa sa sino man nawala ni 1 demerit point. Ibig sabihin, walang nagawang anumang violation sa loob ng validity ng kanyang lisensya. At kung isa ka sa mga ganito, entitled ka na makakuha ng lisensya na tatagal sa loob ng 10 taon. Ilan lamang ito sa mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa mga pagbabago sa mga requirements at proseso para sa pagkuha ng lisensya. Kapag meron kang iba pang katanungan, i-comment mo lang ito sa ibaba. At kung meron ka namang natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala na alam mo matutulungan rin ito. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.